pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po'y nakikinig ngayon sa palatuntunang Ehemplo. Ako po rin po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, ang inyong kaibigan. At sa ating palatuntunan ngayon, abay dito po sa Ehemplo, tulad ng dati, ay tayo po'y nag-uusap patungkol sa kagalingan ng Pilipino. Kung paano maging isang mabuting huwaran, di lamang po bilang isang individual, kung hindi bilang isang organisasyon din. No? At tayo po'y natutuwa dahil sa mga nakikwento natin, sa mga natututo po tayo sa mga kwentong buhay na pinapakita po ng ating mga ehemplo at ng mga organisasyon na ating fini-feature. Ito po ay ang ating mga kapwa Pilipino mula sa iba't ibang larangan ng ating lipunan. Maging ito'y buhay pamilya, edukasyon, media, sining, entertainment, gobyerno at relihiyon. Kaya po, magandang kwentuhan po ang ating matutunghayan at tiyak na kapupulutan po natin ng inspirasyon at aral sa araw na ito. Kaya po, tumutok dahil makakasama po natin ang ating butihing ehemplo sa araw na ito. Magbabalik po kami. Kahit tawanan ng buong mundo, taas mo o paghusayan mo, pakita mo ika'y Pilipino, iwagay-way mo ang bandila na tatlong bituin sa ilalim ng araw, tila, pula, puti, buhaw. Pilipinas, 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 tila, pula, puti, buhaw. Pilipinas. Narito ang ilang impormasyon patungkol sa PM Radio o Portable Missionary Radio. Ang PM Radio ay pre-tuned sa 702 DZAS lamang. Ito ay may lapad na 2 1/4 inches, haba na 6 1/4 inches at taas na 4 inches. Maaari itong isaksak sa kuryente gamit ang 220 voltahe o kaya'y sa pamamagitan ng dalawang size D na baterya. Sa kasalukuyan, ang PM Radio ay available lamang sa opisina ng FEBC Philippines, 34th floor, Antel Global Corporate Center, number 3, Julia Vargas Street, Ortigas Center, Pasig City. Para sa iba pang mga detalye, tumawag sa 654-1234, Local 121 at hanapin si Jasmine Rojas at Cyril Delfino. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702
DZAS. Agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Ako nga pala si Selena Alejandrino, isa sa co-founder ng Simula and Chief Marketing Officer ng Simula. Ako naman si Maan Oliva, isang co-founder din ng Simula at ang Chief Operating Officer ng Simula PH. At ito ang aming kwentong ehemplo. Si Simula PH, nag-start kami noong 2018. Actually, nagkukwentuhan lang kami ni Maan. Since magkaibigan nga kami ng matagal na, so halos every Saturday nagkita kami, halos every weekend. Tapos during isa sa mga weekends na yon, napag-usapan namin kung gaano kadami yung plastic pollution sa Philippines and sa buong mundo na rin. So naisip namin na bakit hindi ba tayo mag-start ng isang. Actually, noong una hindi pa siya business eh. Parang inisip lang namin, paano kami makakatulong sa mga kapwa namin Pilipino at saka sa Pilipinas kung paano namin matatanggal yung plastic waste sa bansa. So, ang naisip namin, isang bagay na ginagamit namin sa pang-araw-araw at yun nga yung French net bags na nasa website namin. So, yun yung very first product namin. Naisip namin siya ibenta sa family and friends namin nung via Facebook, via Instagram. So, nagpo-post na kami on our personal accounts. Tapos, doon namin na-realize na sa Philippines pala, wala pala masyadong stores or brands that really support sustainability tsaka eco-friendly brands. So, sabi namin, this could be a passion project for us, advocacy for us. So, sabi namin, ituloy natin, gawa tayo ng isang plataforma or isang website kung saan makikita ng mga Pilipino lahat ng mga eco-friendly and sustainable local products sa bansa. Tapos doon, nagsunod-sunod na, nagulat din kami na nag-bloom yung business. Sa totoo lang, parang kaming dalawa, pinag-uusapan lang talaga namin siya. Si Maan yung nakiisip nung word na Simula kasi gusto namin nakaka-relate sa mga Pilipino. And kaya namin siya tinawag na Simula is because pag pumunta ka ng website namin or even if binisit mo yung social media namin or pag pumunta ka sa store namin sa Makati, doon mo ma-realize na dito ka pwede magsimula ng sustainable and local journey mo. Not just to switch to non-plastic items, but para lang ma-educate at ma-inform mo din yung sarili mo about sustainability. Actually, beach lovers kasi kami ni Sel. So, mahilig kaming mag-travel, pumunta sa iba't ibang beach. Tapos, yun nga nagsimula sa isang kwento. Hindi ko alam kung lahat nakapanood nung may turtle na may na-stuck na straw sa ilong niya. So, yun actually basically yung pinaka-story na parang dun tumama sa amin na parang, may nangyayari na sa environment ngayon, 'di ba? So parang I think yung story na yon nag-evolve na parang sige gawa tayo ng something, 'di ba? Ano ba yung pwede natin gawing magkaibigan, 'di ba? Bilang we love the environment, 'di ba? Ano yung pwedeng impact na magawa namin? So hindi namin actually alam na pareho kami ng interest na magiging advocacy namin yung sustainable lifestyle, pero nag-flow na lang siya. Siguro, meant to be talaga ni God na magkakilala kami. Actually, nag-meet kami sa isang religious community, sa Bukas Loob sa Diyos na community, religious community. So, kaya ever since, bata pa kami, magkakilala na kami. So, yun, never naman namin napag-usapan about environment. It's just one day, yung meron na lang nag-spark na interest siguro sa amin dahil beach lovers kami. Kaya biglang nag-start yung love namin for the advocacy.
siguro yung environment namin, yung families namin, I guess kung paano rin kami pinalaki, doon din namin nakita yung love namin sa environment. And siguro sa araw-araw namin magkasama, nawi-witness na rin namin yung mga sarili naming kalat. Ah, parang sa dami lang every time lumalabas kami, siguro parang kaming dalawa, kumbaga naiisip na rin namin na yung mga kino-consume naming plastic na kapag ka nag-dine out kami or kunwari manonood kami ng movie, bibili kami ng drink. Siguro kami deep inside, di namin pinag-uusapan pero at one point in our lifetime, magkasama lang kami. Kasi talagang minsan lumalabas na kami, nag-uusap na kami kahit ano. So, talagang napunta kami sa topic of sustainability, which very happy ako kasi very rare ka makakakilala ng tao na ganun ka deep yung advocacy for something. Kailangan pag nakakakilala ka kasi ng tao na sustainable din, dapat they also understand kung ano yung impact ng ginagawa nila. And happy naman ako na, 'di ba, like man. So pag nag-uusap kami, talagang nakakatuwa kasi syempre may makaka-relate sa'yo, ganun. So I think doon talaga nag-start lahat. Noong una, nagbabazar lang kami. Yan, kami lang talagang two-man team yan. So, simula, ingress, pag-set up, hanggang magbantay ng stores, ng bazaars, to pagligpit hanggang pag-uwi, pati pag-drive. Kami lahat yan. Tapos, eventually, nakita na ng families namin na, uy, hindi na to basta hobby lang. Hindi lang siya basta nagbebenta lang, 'di ba? Ano talaga, yung nakikita nila yung drive namin, yung pagsisipag talaga namin na, 'di ba, bakit ka naman magpapakahirap para sa isang bagay na walang effect, 'di ba? Na walang tama sa puso ng tao. So, yun, from bazaars to yan, na-invite na din kami sa interviews, sa may mga TV shows na rin na features. So, parang nakikita na namin na may impact. Tapos, nabigyan kami ng opportunity na magkaroon ng space sa Glorieta, sa mall. 'Di ba? Yung exposure na ganun. 'Di ba? Feeling namin, may nagagawa tayong mabuti, kaya binibigay itong opportunities na to sa atin. So, tama yung, kumbaga, path na napupuntahan namin. So, before, kung walang support yung family, to biglang eventually na sila na rin tumutulong na rin na mag-repost ng mga posts namin online, 'di ba, na ikukwento nila sa kaibigan nila na ito yung ginagawa ng anak ko, 'di ba? Tapos pati sa bahay, actually, yung effect nung advocacy namin dati kasi, 'di ba, kapag old school na yung isang tao, 'di ba, parang more of convenience na sila. Sa plastic, 'di ba, yung usage ng plastic, grabe sila, heavy user. Pero dahil sa advocacy namin, naiimpluwensyahan na rin namin yung family namin about sustainable lifestyle. Bakit nga ba namin iniipon pa yung plastic sa bahay? Huhugasan pa namin, tapos, 'di ba, kailangan dalhin sa recycling center. So ngayon, mas open na yung mind nila, pati sila ganun na rin mag-isip, 'di ba? Somehow na-influence na rin namin sila to our advocacy, which is napakasaya para sa amin ni Sel, kasi mahirap actually to influence someone na hindi mo kapareho mag-isip, 'di ba? So, natutuwa ako na pagka nahihirapan ako, magtatanong ako kay Sel, parang, uy, anong ginagawa mo kapag 'di ba, sa ganitong type ng basura or mga leftover food, anong ginagawa mo dun sa mga ganong bagay? So, 'di ba, to share ideas with someone na like-minded like you, ang sarap ng pakiramdam, and eventually napapamahagi mo din yun sa own family mo, and then eventually a bigger community. Masarap sa pakiramdam na may sumusuporta din sa'yo. Isa sa mga dream namin talaga since nagsimula kami sa simula, isa talaga sa mga goals namin, apart from being nagbebenta lang ng buy and sell, gusto talaga namin mag-partner with mga NGOs and mga local government units. Unfortunately, for local government units, hindi pa kami umaabot sa point na yon. I guess mahirap siya, lalo na when you're dealing with a bigger party. Siguro kami ni Maan, nakapag-umpisa kami sa mga community namin. So kung saan kami nakatira,
alam ng village, lalo na sa part ni Maan. Siguro kung nung time na hindi pa siya kinakasal, so nandun pa siya sa house ng parents niya, talagang yung community kung saan siya nakatira, yung village kung saan siya nakatira, alam ng lahat ng tao na sa simula is naka-present dun sa village na yon. So, ang nangyayari, nangongolekta kami ng basura nila, basically. When you say basura, yung mga plastic bottles nila, yung mga scratch papers nila, ano pa ba yung mga Paper kinakolekta, mga bags, used paper paper bags, used bags, paper bags. So, water bottles. oo, mga water bottles. So, doon kami talaga nagsimula, parang in our own little way, kahit hindi pa yan gobyerno, kahit hindi pa yan malaking organization sa bansa, feeling namin makakatulong na yon dahil lagi kami naniniwala na it's always like yung small steps are always better than none. In terms of mga NGOs naman, meron kaming brand partners that we consider as a non-government organization like SeaGrow Philippines. So it's giving resources and opportunities for women. So parang group sila of women that doesn't have jobs. And then this certain organization, they support yung mga babaeng to para magkaroon ng trabaho. So, nagsusupply sila sa amin ng mga produkto nila. Tapos, in return, binibenta namin para sa kanila or pinapalaman namin sa mga customers namin kung ano ba, tungkol saan ba yung mga produkto na ginagawa nila and kung sino sila para mas may awareness yung mga customers namin about it. So, for now, ganun yung ginagawa namin. Pero, of course, patuloy kaming share ng information at nag-educate sa mga customers namin. And hopefully, if dumating yung oras na pwede kami mag-tie up with local government units around the Philippines, sobrang open kami to it. Kasi mahilig kaming sumuporta ni Maan sa kung ano-anong organization. Minsan, kahit wala na kaming kikitain, as long as tutulong kami sa advocacy na ginagawa namin, very, very willing talaga kami to help out. Actually, yun naman before nag-start kami, puro bazaars lang. So, weekends lang naman yun. So, dati, manageable with our work. So, eventually, nung nagka-website kami, since online orders, hawak pa rin naman namin yung oras ng pag-dispatch, kung kailan namin siya ipapack and all. Nung nagka-physical store na kami, yun, nung una, syempre nangangapa kami dahil wala pa kaming experience with having a physical store talaga na open every day, diba? Tapos mag-hire ka na ng tao. Dati kami lang talaga dalawa ni Sel sa lahat. Sa lahat talaga. So from marketing to website making to logistics, kaming dalawa lang yan. So ngayon, namamanage naman namin yung business kahit na nasa bahay kami, kahit remotely. Dahil yung tao naman namin sa store, yun na-train na din namin kung paano i-run yung store. Tapos yung bahay ko naman, malapit lang din dun sa physical store namin. So, nagbe-visit lang ako weekly or twice weekly to check on the operation. But basically, operating naman kami kahit na remote lang. Kaya naman namin siyang hawakan. Tapos, siguro, di ba, every business owner naman, ang target is, hawak mo talaga yung oras mo kapag may business ka. So, ayun, we're living to that, to that idea naman na hawak naman namin yung oras kahit nasa beach pa kami. Kaya namin na mag-open yung store kasi may nag-handle naman na tao naman sa physical store naman. Actually, very similar kay Maan. Before kaming dalawa lang, literally, like, magbubuhat, magbebenta, magdadrive pa uwi, lahat yon hanggang umaga hanggang gabi. So, naging happy naman kami kasi with the help of other people, nag-hire din kami before ng mga interns. Mas na-balance namin yung work-life namin in terms of managing the business. I guess, i-echo ko lang yung sinabi ni Maan na very helpful yung mga tao na nandun sa store kasi kung wala sila, sarado lang kami araw-araw kasi meron si Maan, may baby na siya, tapos ako also busy rin with work. So, hindi ko ma-imagine na kung wala kaming tulong from other people, hindi din namin talaga siya mapapatakbo as how we are doing it now. So, simula nag-open yung physical store namin, mas marami kami requirements, mas mataas yung demand ng customers.
mas marami kaming open channels for customers to check. Like, hindi lang kami basta-basta open sa physical store. So, syempre, tumatakbo pa rin yung online. Apart from that, madami pang back-end things na kailangan asikasuhin. So, very happy naman na even without us being physically having an office, kaya siyang gawin. Kung pwedeng pagsasabayin, kumbaga. So, so far naman, nagugulat pa rin ako na hanggang ngayon, standing strong pa din sa simula after all these years. Hindi ko talaga in-expect na magiging ganito siya ka-solid. I guess yung kasama ko ding mga tao here and si Maa na sa partner, I guess hindi din siya magiging as solid kung hindi ko kasama yung iba. Kasi kung mag-isa ka lang, parang hindi mo kaya. That's why parang for me, very ideal yung naging team setup namin kasi may kanya-kanya kaming strengths. Kumbaga yung mga hindi ko kayang gawin, magagawa ni Maan. Yung mga strengths ko, mas kaya ko siyang saluhin. Kaya na-figure out din namin yung difference namin. Parang very complementary yung skills naming dalawa. So, feeling ko nakatulong yon kumbaga, in terms of the life na ginagawa namin ngayon. So, yun. Pilipinas, 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 dilaw, pula, puti, bughaw. Pilipinas. Simbahan sa Radyo. Online services. Hatid ng inyong FEBC Radio. Alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, pananambahan. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, English service. Alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon, Chinese service. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, English service. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Tagalog service. Simbahan sa Radyo, hatid ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Pinag-usapan namin to ni Maan. Ang original plano lang talaga namin was maglagay kami sa simula ng mga bagay na ginagamit namin sa araw-araw at hahanapin namin yun, i-source namin siya locally sa Philippines. Tapos umabot kami sa point na nag-join nga kami ng bazaars, nahirapan kami mag-source out. Kasi yun nga, mention ko kanina, isa sa mga problema natin dito sa bansa is yung maghanap tayo ng resources na sustainable and eco-friendly. So, nakakilala kami ng different brands nung nag-join kami ng mga bazaars. Nakilala namin sila as mga kaibigan namin, nalaman namin yung mga storya nila. Yung iba doon, yung mga napupunta lang sa nawala ng trabaho ng pandemic. Yung iba, parang yun lang talaga yung trabaho nila on a daily basis. So, doon namin napag-usapan ni Maan, lagay kaya natin sila sa simula. Kasi isa sa mga strengths namin as a business, siguro, isa to sa mga proud ako is kilala sa simula as business na tumutulong din sa kapwa business nila. And doon kami na-inspire na pag narinig namin yung stories ng partners namin, pag sinasabi nila na very thankful sila kay simula kasi isang channel na naman or siguro additional marketing arm for them na meron silang simula platform para makilala pa yung brand nila. Kasi total, pareho naman kami ng customers, pareho kami ng tina-target. Na-realize namin ni Maan na gamitin natin yung strengths natin, gamitin natin yung kakayahan natin para matulungan yung mga businesses na to. Kasi at the end of the day, hindi naman lahat nasaswerte sa business eh. So parang kami, gusto naming tulungan yung mga businesses na yon na kahit papaano may makontribute kami. Hindi lang sa earth, pero
at least kahit papaano pati sa kanila may impact din kami. Kasi at the end of the day, kung ano yung mga ginagawa nila, very supportive din kami of it. Kaya doon namin na-realize na, sige, magpasok tayo ng brands na naniniwala tayo or we believe in. So, pag nagpapasok kami ng brands sa simula, talagang pinag-uusapan namin kung okay ba to, gagamitin mo ba to, maganda ba to, tingin mo very sustainable ba to? Is it part of our motto or is it part of our mission vision sa simula? So, lahat ng brands na yan, malapit sa puso namin basically. Lumalaki din sila kasama namin. And to add lang, siguro kasi hindi namin din makakater lahat ng products kung kami yung magsosource. And siguro, expertise-wise, diba, hindi naman kami marunong gumawa ng sabon, let's say, or a shampoo bar. So, mas nakita namin yung potential to add in more brands para ma-complete or madagdagan yung product line din ni Simula. And with that, 'di ba, na tinutulungan na nila kami, tumutulong pa kami sa kanila kasi parang yun nga, additional platform for them. Yung iba, parang microsite nila si Simula. Yung iba hindi pa marunong mag-website yan, 'di ba? Mga Instagram lang, Facebook lang sila nagbebenta. And yun yung parang one of our core strengths ni Sel. Si Sel kasi is more into marketing and branding. Kumbaga na-incorporate na namin yun sa simula. Kaya naging maganda din yung flow ng business at ng followers namin. Kasi maganda yung nagawa namin sa marketing side and branding namin sa simula. So, we bring that also to our partner brands. Lalo yung mga maliliit. Actually, yung iba pinipili namin. Ang dami dyan na pinipili namin kasi small business, micro business even, 'di ba? Dahil sila yung mas may kailangan ng tulong. Yung mga ibang malalaki na businesses, parang feel namin kaya naman nilang mag-run on their own, 'di ba? Kaya nilang mag-hire ng own team. Pero yung mga maliliit na businesses, diyan din kami nagsimula. Kumaga nakita namin na ang hirap magsimula kapag maliit at konti yung resources mo. Siguro blessing na rin na dalawa kami ni Sel na nagtutulungan before kaya mas naging successful yung business namin. Pero yung iba, mag-isa lang nilang pinapatakbo, sila na lahat, di ba? From marketing hanggang paggawa to bazaars na pagbebenta. So, yung workload of having your own website, your own marketing, your own branding, masyado na siyang matrabaho for mga taong nakikilala namin. Kaya yung tulong na yun na maliit sa kanila, tulong din sa amin actually. Para pag nag-grow kami, mag-grow din sila. Yun. Yung top 5 products, I guess, from simula, yung menstrual products. One is menstrual cup. And then, yung second is menstrual, yung cloth pads namin. So, yan, nakita namin through the years na malakas yung hatak ng kababaihan sa market namin ng simula. Yung menstrual products namin, top 1 talaga yan na binibili sa amin. Tapos, yung mga nagsisimula pa lang sa sustainable journey nila, usually yan yung unang tinatanong sa amin, bakit? Kasi every month yan, di ba? Every month na nangyayari sa buhay ng babae na magkaroon sila kapag nagkakaroon, di ba? Madaming na-accumulate na trash yan. So, with that one product or two products actually, nasa start nila yung journey nila, lalo nung nag-pandemic. Kasi di ba, yung iba, takot sila mag-try dahil wala, nasa trabaho ako, paano kung matagusan ako, 'di ba? Mga ganyang personal na tanong sa amin. Kami mismo ang sumasagot kasi personal user din kami ng products namin. So, yan yung top 2 from simula. Yung isa is yung parang tumbler holder from Grow. So, yun naman, gawa siya sa cloth scrap. So, mga tela, mga excess tela yan from mga ginagawang damit. Yung iba nga, may barong pa nga daw silang kinukunan ng tela. Tapos, nilalagay nila doon as accent for their products ni Grow. So, ang daming hindi nakaka-realize na yung simpleng tumbler holder, 'di ba? Nauso din 'yan na magdadala ka ng own tubig mo, 'di ba? Kapag kahit kasan ka pumunta.
dahil nauso yon, naghanap naman sila ng tumbler holder. So, hindi nila alam, yung tumbler holder na yon, nakakatulong din yan sa environment. Malaki ang tulong sa environment dahil ang textiles or our garments ang one of the biggest contributor din ng trash. So, si Grow, hinihingi lang niya yan sa mga factory na gumagawa ng damit. Tapos, sila mismo na ang gumagawa ng tumbler holder. So, yan yung pangatlo. Yan, mga refillables actually. Nung nag-umpisa pa lang kami mag-bazaar, hindi kasi uso mag-refill dito sa Pilipinas, 'di ba? So, mabibili mo na siya naka-pack na, naka-plastic bottle na. So, na-realize namin nung nagbabazaar kami, yung mga refillable. So, we have dishwashing liquid. Nung nag-pandemic, sobrang lakas din refillable namin alcohol. So, nagkaroon kami ethyl alcohol tsaka isopropyl alcohol, refillable. Tapos, insect repellent, dahil nauso din ang dengue, di ba, kapag every rainy season, yan, binibili din sa amin yan, insect repellent. So, lahat ng refillables, actually, hindi namin in-expect na malaki pala ang market. Di ba? Kasi, hassle magbitbit pa actually ng container, tapos papa-refill ka pa ng anumang produkto na yan, 'di ba? Na napakadaling bumili sa grocery. Pero ang dami namin nakikilala na nagpapasalamat sa amin dahil nagbigay kami ng avenue for them to have refillables. Tapos ngayon, dahil nauso ang online, ang ginagamit namin na pang-ship is reused soda bottles. So, 'di ba, nagkakaroon din ng second life yung mga kung heavy soda drinker, yung sa bahay, nagagamit pa ulit yung empty water bottles through the refills na siniship namin. Yun. Yung iba naman, pinapaship pa nila sa amin. 'Di ba, doble gastos yun para sa kanila. Pero para sa environment, ginagawa nila yun. Siniship back din namin yung bote na binigay nila sa amin. Yun. Siguro isang maalala ko nung nag-pandemic, nung nag-announce na magla-lockdown, kami ni Maan, to be honest, hindi namin alam pa paano namin i-continue sa simula. Kasi nung time na yun, hindi pa naman lahat ng tao mahilig mag-online shopping. Kumbaga, hindi pa tayo masyadong familiar sa online shopping world. So, yung mga tao, gusto pa rin nila pupunta sila sa mall, punta sila sa grocery, ganun. So, nung nag-announce ng lockdown, pinag-usapan namin ni Maan, ano kayang pwede natin gawin para ma-continue pa rin yung business. Kasi ako, hindi ko na nga iniisip na paano kami kikita eh. Paano yung partners namin? Paano nakatenga lang yung produkto nila sa amin? Anong mangyayari sa mga nakatenga naming products? Although hindi naman mag-expire, pero masakit lang sa pusong makita na bubulok lang sila nang walang nangyayari. Kaya naghanap kami ng paraan ni Maan. Anong pwede natin gawin? Eh, nung nagkataon na yon, kung saan nakatira si Maan, hindi pwedeng pumasok yung mga riders. Eh, si Maan yung operations namin. So, medyo nahirapan ako. Sabi ko, hala, hindi ako marunong mag-dispatch ko paano ko gagawin yung orders, anong gagawin ko, ganun. So, for a time, nilipat sa akin ni Maan yung mga stock. So, naalala ko, si Maan yung nagsasabi sa akin na instructions. Ako yung nag-dispatch sa mga customers namin galing sa bahay. Na-realize namin, sige, lockdown essentials lang daw yung pwede. So, naghanap kami ni Man ng mga items dun sa website namin. Sige, pagsama-samahin natin lahat ng essentials, mga toothbrush, alcohol, shampoo, kahit ano na, para lang maituloy yung business. Kasi, at the end of the day, ayaw namin makalimutan yung business. Kasi once hindi namin siya ituloy, malamang pagkatapos ng pandemic, baka wala na kami. Pero, doon namin na-realize na dahil tinuloy namin siya, doon namin na kita yung growth ni simula. Actually, lahat ng tao nagsasabi na very bad niya yung nangyari sa kanila nung pandemic. Pero kami, very thankful kami na pandemic is one of the things lumakas pa kami lalo. Kaya talagang nakakatuwang maisip kasi doon namin napakita sa customers yung kakayahan na simula na ito, nandito sa simula, mas may oras sila para mag-browse online, mas may oras silang intindihin yung products namin. Tapos, nangyari na after ng pandemic period na may lockdown, doon na kami biglang in-offer ng physical space. So, pinag-usapan pa namin ni Maan, game na ba talaga tayo mag-physical space? Kasi pag sinabi mong physical space, ibang level na yon. Ibig sabihin, may expenses na kami. Hindi kami kasi sanay sa expenses eh. So, kung babacktrack ko yung business namin, wala talaga kami masyadong malaking investment. Kasi nga,
project lang siya, passion lang namin siya, pinag-uusapan lang namin siya. So, kaming dalawa, wala naman kaming balak maglabas ng milyon-milyon para itakbo yung business. So, umabot kami sa point na gagawin ba natin tong physical store? Before pandemic, pinag-uusapan na namin yan na gusto namin ng business, gusto namin ng shop, gusto namin ng ganito. Pero parang ang laking responsibility as a business owner para mag-risk ka ng ganun kalaki. Pero sabi namin, go na natin to kasi at the end of the day, parang sayang yung opportunity, try lang natin, tingnan natin kung anong mangyayari sa atin. And so far, very happy naman kami sa turnout. Malaking effort din yung nangyari doon during the ingress-egress namin sa physical store namin. Kumbaga yung pinaka-setup nun, very first time namin magtulungan kung paano namin gagawin yung physical operations. Hindi kami sanay. Paano to? Saan itatago yung pera? Paano mag-manage ng taxes? Paano yung permits? Ang dami-daming kailangan namin isipin na parang kaming dalawa, wala kaming kaalam-alam. Kasi ang only alam namin is magbenta sa Instagram at Facebook. So, kumbaga na nagtayo kami ng Glorieta, parang feeling namin sobrang legit na kasi parang ang daming papel, ang daming kailangan asikasuhin sa City Hall, yung mga ganong bagay. So, parang pareho kaming nagtatanungan sa isa't, alam mo ba to? Alam mo ba to? Paano yung accounting? Paano yung ganito? So, talagang isa yun sa mga times na talagang na-pressure talaga kami na hindi, itutuloy natin dalawa to. So, ayun, nandito na kami, 1 year after, 1 year na yung store. So far, okay naman kami. Okay naman kami. So, yan. We try to do our best to help kahit in any way we can. May isang, ano ba yun? Ondoy ba yun? Ay, naalala mo ba yun? Kung anong, may isang, 2 years ago. yes, 2 years may isang ago. typhoon na Odette talagang, or something. oo, I don't parang Odette. remember. May isang calamity talaga na kami, si Sel actually yung nakaisip na parang, uy, mag-donate tayo. Sa akin, on my part lang, 'di ba? Donate lang kung ano yung meron ako personally sa bahay. 'Di ba? Yung mga, 'di ba, pag nag-hotel, yung mga kinukuha mong toiletries doon, ganyan. Tapos naisip ni Sel, parang, additional plastic na naman yan, 'di ba? Kasi plastic toothbrush. What if pledge tayo sa customers or not even our customers online, 'di ba? Pa-sponsored ads natin 'yan. Okay lang, mababawi naman natin 'yan para makatulong tayo dun sa nasalanta ng bagyo. Sabi niya, magpa-pledge tayo ng mga bamboo toothbrush, tapos meron kaming brand partners na may environment Tampons. friendly na tampons and pads. Tapos meron kami yun, yung cloth pads nga namin. So, 'di ba, through the pledging, na ano pa rin yung vision namin, natupad pa rin yung vision namin to promote sustainability kahit na magdo-donate ka. Yung iba kasi 'di ba magdo-donate ka o bibili ako ng madaming water bottles. Yun, 'di ba, additional plastic, 'di ba? Parang kumbaga problema, patong-patong na problema na siya. So, yun, with that simple idea of pledging, I think hindi lang naman yun isang beses nangyari. I think meron kaming tinulungan si Waves for Water. Sila naman isang NGO na tumutulong sila na maparating yung clean water sa mga liblib na mga lugar. So kami, yun nga nung umpisa namin, gusto naming mag-help ng communities, pero wala kaming connections. 'Di ba? Yun yung weakness namin. Pero through these NGOs, sa mga nakikilala namin, nako-connect namin, 'di ba? Uy, ito yung gusto nating gawing mission, 'di ba? Noon, nako-connect namin yung advocacy namin through these communities na natutulungan din namin. So, yun, nagpa-pledge kami, yung mga donations namin. Alam ko meron pa isa personal niya na donations yun sa community nila. Tapos binahagi lang niya sa amin. Sabi namin, sige, tatapatan namin kung ano yung donation mo. 'Di ba? Yung mga simpleng ganun, siguro ayaw namin i-limit yung sarili namin na isang community lang yung matutulungan. Pero as the need arises, as we meet more people, mas gusto naming tumulong hanggat sa abot ng aming makakaya. Yun, basta kaya ng aming resources sa simula, gagawin namin tumulong talaga.
Narito ang ilang impormasyon patungkol sa PM Radio o Portable Missionary Radio. Ang PM Radio ay pre-tuned sa 702 DZAS lamang. Ito ay may lapad na 2 1/4 inches, haba na 6 1/4 inches at taas na 4 inches. Maaari itong isaksak sa kuryente gamit ang 220 voltahe o kaya'y sa pamamagitan ng dalawang size D na baterya. Sa kasalukuyan, ang PM Radio ay available lamang sa opisina ng FEBC Philippines, 34th floor, Antel Global Corporate Center, number 3, Julia Vargas Street, Ortigas Center, Pasig City. Para sa iba pang mga detalye, tumawag sa 654-1234, Local 121 at hanapin si Jasmine Rojas at Cyril Delfino. Sumasahipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Sa ating panahon ngayon, naniniwala ako sa power. Dahil ako isa akong marketing professional, naniniwala ako sa power ng online digital presence. Very powerful talaga yung social media for me. Pero syempre, you have to use it wisely. For me, very important na pag isa kang example or isa kang ehemplo sa mga tao sa paligid mo, kailangan papanindigan mo yung mga sinasabi mo. Hindi lang papanindigan, pero dapat para papaniwalaan mo yung mga sinasabi mo and dapat ginagawa mo siya. You have to walk the talk. Hindi pwedeng sinasabi mo lang siya kasi nandun ka na. Hindi mo pwedeng sabihin na eto na, kailangan ko na maging sustainable kasi naumpisahan ko na yung business. Pero ako naniniwala ako na nasa puso ko siya, nasa passion ko siya, habang buhay ko siyang dadalhin sa akin. Kaya yun yung pinapashare ko sa mga tao sa paligid ko. Minimake sure ko na sa family and friends ko, pag nagpo-post kami ng anything about Simula, or ako, kahit sa personal account ko, or si Maan sa personal account niya, lagi kami may explanation. Hindi lang yan basta-basta. Bilhin na kayo ng toothbrush, bilhin na kayo ng dishwashing liquid. Lagi kami nagsasabi, bakit to importante? Ano ba, bakit mo siya kailangan sa panghabang buhay or ba't kailangan mo siya sa pang-araw-araw mo? So, lagi namin ina-explain yun sa mga sangkatauhan. Basically, yung mga pamilya namin, mahilig silang makinig sa amin. Minsan pagod na sila makinig sa amin, pero tuloy-tuloy lang kami. Pag nakita kasi nila na alam mo yung sinasabi mo and naniniwala ka sa sinasabi mo, very important na yun. I think isa na yun sa mga bagay na makakatulong para sa kanila na makita ka as an example. So, para sa akin, madali naman maging ehemplo kung sinasa puso mo talaga and naniniwala ka sa isang bagay. So, sa akin, nagsisimula talaga sa sarili. 'Di ba? Natural siyang makikita ng ibang tao and eventually, mai-impluwensyahan sila dahil ikaw ay nag-set ng good example para sa kanila. So, yun, para sa akin, nagsisimula sa sarili, sa pamilya, sa mga nakakasama mo palagi. Diba, kapag nakita nila sa'yo, madali din silang magkaroon ng change sa buhay nila. Kasi ikaw mismo, nag-change ka for the better. Ang message ko lang talaga sa lahat ng kababaihan is maniwala ka sa kakayahan mo. Alam naman natin lahat na minsan kapag may mga ibang tao na nagsasabi na hindi mo yan kaya or ano, parang ako, lagi ko sinasabi sa sarili ko, I don't let it get to me. Hindi ko siya, as long as kilala mo yung sarili mo, as long as alam mo yung kakayahan mo sa sarili mo,
alam mo na magagawa mo siya. So, ganun yung nangyari sa amin ni Maan. Noong una, akala namin parang may mga bumubulong sa amin na kaya niyo ba yan? Or ako mismo, question ko yung sarili ko. Pero once maniwala ka sa sarili mo and once ma-realize mo or maging confident ka that you can do it, walang imposible. So, yun. Siguro malaking bagay sa akin na kasama ko si Sel sa business. Lagi ko kasi naisip, kaya ko bang mag-isa? Pero as I see it now, kung wala si Sel, siguro hindi ko magagawa yan mag-isa. And yun nga mas na-empower ako dahil may kasama akong babaeng empowered din. 'Di ba? Siguro madami akong tinitingalang mga babae rin na nag-shine sa mga larangan nila. Dito sa sustainable business, siguro kaming dalawa yung isa sa mga hinahangaan din ng madaming sustainable brands na women-owned din. Kaya yun, masaya kami kapag sasabihin nila, uy, salamat dahil sinama nyo kami sa community nyo. So kami, mas na-empower pa. Siguro, dahil empowered na mga babae kami, madami pa kami na-empower na tao. So, yun, keep on empowering other people lang, I guess, and inspiring people kasi hawa-hawa yan. Sa lahat ng mga businesses or business owners na feeling mo nandun ka sa point of giving up or feeling mo nandun ka na sa point na hindi mo na alam kung ano yung susunod mong gagawin. And if you support sustainability, eco-friendly, and a local brand in the country, pwede sila mag-reach out sa amin sa Instagram. So, it's at Simula PH on Instagram. So, pwede rin sila pumunta sa website namin, www.simula.ph. Nagre-reply kami doon. Kami mismo ni Maan yung nagre-reply. So, pag nag-reach out sila sa amin or pag lumapit sila sa amin at kinuwento nila sa amin yung brand nila, very much welcome sila sa community namin. And very happy kami to talk to them para matulungan namin sila kung ano yung pwede nilang gawin. So, hindi lang siya basta-basta pagpasok sa community. Kung may tanong ka lang kung paano magtatakbo ng business, pareho kami ni Maan, very open kami sa ganyan. So, yun, sa mga tao naman na gustong magsimula ng sustainable lifestyle nila or kahit hindi pa sila desidido na magsimula, pero gusto lang malaman, uy, may mga alternatives pala ako na pwedeng gamitin na products. You can visit us at Glorieta 2, second floor, beside Cabalet, yung store namin. So, yun, may mga store assistants din kami doon na pwede nyong tanungin about our different products, ano yung pwede nilang masuggest kapag magsisimula pa lang sila ng sustainable journey or kapag nakapagsimula na, ano pa yung next na pwede nilang i-add sa kanilang stash sa bahay, diba? So, yun, we're very much open to na makipagkwentuhan lang sa mga tao about your journey para mabahagi din namin yung journey namin at kung ano yung nag-work para sa amin. Hi, I'm Maan Aguila Oliva, co-founder and Chief Operating Officer of Simula PH. At ako naman si Selena Reyes Alejandrino, co-founder and Chief Marketing Officer ng Simula PH at ito ang simula ng aming kwentong ehemplo. At yan po, natunghayan po natin ang ating ehemplo ngayon. Abay, siyempre, saludo po tayo sa kagalingan ng ating mga ehemplo at saludo po tayo sa ating mga kapilipino. Nawa po ay nakapulutan nyo po ng aral, inspirasyon at sana po kayo rin ay maging ehemplo rin. At yan naman po ang laging pakay namin sa ating palatuntunan. At bago ko po makalimutan, kung kayo po ay may kakilala na maaari nating ipakilalang galing ng Pilipino, maging ito po ay isang tao o hindi kaya naman isang organisasyon, huwag po kayong mag-atubili. Tawagan po kami sa 0999-223-5675 sa Smart at sa 0916-296-6620 sa Globe o di kaya naman magpadala po kayo ng email sa amin sa dzasinfo@febc.ph at tulad ng dati, kung kayo po'y nakikinig through your gadget or through Facebook or YouTube, dyan po sa comment section, lagay niyo lang po yung pangalan, yung contact numbers at kami na pong bahalang makipag-ugnayan sa kanila. Nako, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan.
kami po'y naliligayahan na padala po itong palatuntunan sa inyo. At syempre, hindi po ito kayang buuin kung hindi po kasama ang ating mga butihing katulong na team ng 702 DZAS, gayon din ang ating FEBC Radio TV. At siyempre, ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na lagi pong nagpapaalala sa inyo, saan man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Magandang araw po sa inyong lahat.